Paolo. Pao? Hello, Jay. I was surprised nung ginagawa natin ito. Ginawa namin not expecting it to be aired on a platform we're not familiar with. It worked, and I'm happy na hindi lang dito sa Pilipinas siya naging hit, hindi sa iba-ibang mga bansa. Kim? Ayan, hello! Good afternoon sa inyo. Juliana ang look mo dyan, ha? Yes. COVID lang yan, pero si Juliana pa rin ako. Reaction mo, Kim? Ano naman, sobra kaming, unexpected yung itinakbo ng linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala, and then I'm very thankful and na-acknowledge kami sa ibang bansa. Yung mga bansa na hindi namin alam na nag-i-exist, napapanood nila yung linlang. So malaki yung pasasalamat din namin sa Prime Video, syempre, sa pagkuha nila ng linlang. And sa lahat ng mga taong ginagawa nilang barkada mode or parang family get-together ang pagnood ng linlang, lalo na sa ibang bansa. So it's a very big blessing for all of us. Actually, unexpected blessing, and we're very grateful for that. Kim, naalala mo yung nagkita tayo sa parang malapit sa studio ng ASAP, tapos parang sabi mo sa akin, ayoko na, parang after nito mag-iiba na ako ng pangalan. Do you remember that? Oo. Tapos sabi ko sa'yo, iba talaga to, iba to. So, happy naman ako na nagagalit sila kay Juliana at hindi kay Kim Chiu. So, it's a success. Thank you so much. Congratulations. Inay, reaction niyo po sa naging tagumpay ng linlang? Nakanganga ako nun eh. Yung tulala. Sabi ko, siya nga ba? Sabi ko, totoo ba talaga ito? O, chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, ay, ang ganda naman ang nangyari. Are you excited also na sa free TV naman, mapapanood na ang inyong pinaghirapan? Oo. Kasi sigurado iba yung dito sa atin dahil, di ba? Iba yung sa kanila, isang oras yun eh. Tsaka may araw lang. Dito, everyday mo mapapanood. Actually, na-surprise nga ako, nagtyaga ang mga subscribers ng Prime. Oo. Kasi dati sanay tayo, binge watch na, isang diretso, tapusin na natin to. Ito hindi, inay, nag-aabang sila every week. Every week. Oo. Totoo. Hindi ba parang yung turnabout ng pangyayari, talagang si God lang ang pwede makaalam doon. Kaya gulatan factor yung nangyari sa amin. Nagkagulatan siya. Direct na touch ni Inay yung hindi namin napanood pa lahat. So let's talk about that. Marami pa kami hindi pa napapanood. We wrote the creative wrote the whole series as a weekly show. Okay. So yung storytelling noon, kung magta 30 minutes ka kada araw, so that's roughly around 2.5 hours. Okay. Isang buong script na ganyan kakapal. And when we presented it to Amazon, they just asked for an hour of an episode and 14 episodes of that. So you can just imagine roughly 60% of the original story Nawala. pa napapanood. Oh, wow! Kaya iba yung experience. You know, it's gonna be a lesson on structure and storytelling. For you, as a director and also the... No, for everybody. For the everybody. viewers. No. Kasi while you say it's very successful in Amazon, yun kasing structure noon 1 hour. Yes. O, kaya hindi ka tinigilan. Yes. Now, if you have a 30-minute show, which is roughly less than actually 22 minutes per day, iba din yung experience. Tama. So now, you would observe what holds your attention, how the actors will fare in this kind of time. Kasi diba, the time is important in storytelling. Eh. So makita mo. But the happier thought is that 60% yung kumita na resulta. Direk Jojo, tama yung sinabi ni Direk FMM. So ngayon, pag nung pinapanood ko kasi siya, ang bilis. So parang ako din, may mga elements ako na parang, wait. Bakit naging ganun? So bubuksan niyo yun? Yes. Merong explanation tsaka backstory yung ibang mga eksena.
kung paano mo yung pala yun, kaya napunta doon yung eksena na yun. Okay. Yung, iba rin kasi yung editing style ng Free TV sa Prime. Sa Prime. So yung storytelling, maiiba rin. I mean, yung style. Right, right. Danica, what worked? Feeling namin yung relatability. Kasi real sila ng mga tao. So kahit si Juliana, kahit gusto mo siyang sampalin pag nakasalubong mo siya, kahit pa paano maiintindihan mo bakit niya nagawa yung mga bagay-bagay. So feeling ko, yung audience kasi naman sila, very understanding. Yung parang hindi dahil inaano mo yung affair, but because parang naano nila na totoong tao to na nagkakamali. Actually, for all the characters, yun yung trinay namin i-achieve. Actually, feeling ko ma-achieve natin yan pag pinanood natin tong teleserye version. Kasi nga, mas maiintindihan. Kasi ako hindi ko talaga maintindihan si Juliana dito. Talagang ang gigil ko rin talaga sa kanya. Ibang level din eh. Kim, you agree na yung iyong karakter ay mas mahihimay dito sa teleserye version? Yes, mas maiintindihan na nila dito si Juliana fully kung saan siya nanggaling and kung bakit gano'n yung reaction niya and kung bakit gano'n niya kamahal si Alex and kung bakit gano'n yung trato niya kay Victor. Actually, dito sa teleserye version, sobrang excited ako dahil mas may papaliwanag ni Juliana yung sarili niya sa lahat ng mga may galit sa kanya. Talaga magpapaliwanag ka pa, ha? Magpapaliwanag siya in some ways. Mag-e-emote, inay. Paolo, ikaw naman as Victor, sa tingin mo, kasi ako, nainis ako kay Paolo dito sa karakter niya eh. Ba't parang ayaw pa rin niyang bumitaw? Yun na nga hinihingi ni Juliana sa kanya, no? Pakawalan mo na ako. So dito, Pao, mas maiintindihan ka namin as Victor? Yes, in a way. Pero I think was more than my characters, naiintindihan yung mga characters around Victor. Pero makwento ko na Victor and Jay. Kanina nung pinagkwento ni Kim na mas may intindihan kung bakit mahal na si Alex. Parang biglang umikit yung buko, parang naalala ako ng lahat. Parang hindi pa ako nakaka-move masyado sa dito. Di ba hanggang ngayon, no? Victor, no? Alex pa din ang bukang bibig ni Juliana. Teka nga, ba't wala kayong dalawa dito? We're doing another show with View and Dreamscape and ABS-CBN Studios. So, yung pal. O yun, naghang na si Victor. Ako na lang. Ikaw na, Juliana, magpaliwanag. Buhay pa rin po ang COVID, kaya tinamaan po kaming dalawa. Gusto man namin makasama kayo lahat dyan, pero ito na yung kaya namin. Sabay talaga kayo, ha? Oo. Okay, pag-usapan natin yung mga scenes na medyo nag-viral at pinag-usapan nila. Inay, yung mga pananampal mo naman kay Kim talaga. Lalo yung line mo na, gusto mo bang kausapin ako, kausapin ka ng palad ko. Nag-viral yun, Inay. Nag-viral yun? Yes! Oh my goodness, that's so simple. That's so simple. Pero Nay, grabe ang impact ng mga eksena mo. My favorite scene, ay masuspoil, yung nagmamakaawa ka na kay Victor. Sa eskwelahan, nung pauwi ka na, andun yung dalawang anak mo. That was my favorite. Ang comment ko, Inay, is, you're very generous. Parang naramdaman ko yung push and pull ni Inay sa mga scenes niya. Salamat. Ano ang masasabi mo doon sa naging reaksyon at pagtanggap ng mga manonood sa binigay mo sa Linlang? Kasi nanay ako di ba? So, minsan nakakainis din ako dito. Yes. Kasi ano ba namang klaseng nanay yan? Wala tayong magagawa. Kasi tayong mga nanay, yung sobrang pagmamahal natin sa anak natin, parang unconditional love na yan eh. Parang do or die. Parang lahat gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama. Itsurang mali na, pero pipilit niya niyang itama. To a fault na nga di ba? That's right. Kumbaga parang kahit ako na yung magmakaawa, ako na yung tumanggap ng lahat ng blame, wag lang yung Huwag lang yung anak. Tama, ang ganda. Pero natakot din siya makulong. Ay, syempre. Natakot din. Pero may gano'n, bakit ako ipapakulong?
Ganon, di ba? Gusto ko yan. Mateo, ikaw naman, Race, as Mateo. Ganun ba talaga? Ikaw, you believe na ang tapat mong kaibigan kay kay Alex up to the very end, no? So parang, well, hindi ko pa napanood ng episode 14, so I didn't know ano na nangyari sa'yo. But, justify mo ba talaga na, kasi enabler ka konsentidor ka di ba? Parang, is that a good thing or a bad thing? I think, in a way, yun yung point ng character ni Mateo na the opposite extreme. Na may masama ding mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din, no? May limit kumbaga. Kim Pao, gusto ko manggaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Siyempre, tinampal-tampal ako ni Inay. Not one take, not 2 takes, but 3 takes. 3 takes yun. In rehearsal, tapos blocking, tapos take. Oo. Aray? Yes, di ba anak? Sabi ko Opo, kanya. tapos gusto ko din magpasalamat kay Inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. I think naramdaman din ng audience yung totoong sakit. Kasi kailangan mo talagang maramdaman yun para Makapag-react ka. makapag-react. Oo. At mas totoo yung reaction. Totoo yung reaction. Hindi Oo, fake ako din gusto ko mo. din yun. Hindi maganda yung fake. Anak, agree ka na sa akin do, di ba? Hindi Opo. maganda yung fake. Pero nire-rehearse niyo ba yun? Dito sa kaliwa, Dito sa ano? Oo, nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Kung saan ko siya dadalian, ganito. Eh, minsan may ibang pinuntahan, hinabrut ko talaga. Hindi dyan, dito! Di ba? Kaya yung mukha ko na lang, sabi ko na lang ganito. Saan mo punta? Pero that was really an intense scene. Grabe yun. Hindi, kung hindi rin naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin naman magiging maganda yun eh. Tama naman. Pero Inay, Tsaka kung Go hindi ahead. rin tinama ni Inay, hindi rin magiging ganun ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you, Inay. I love Thank you. you, anak ko. hindi lang naman kay Kim lumanding ang mga palad ni Inay, pati sa ibang characters din. Oo. Is it the same treatment? Ganun Of din. course. Ito naman, anak ko naman. Kailangan ko namang swetuhin. Pero ang ending, ako na rin. Diba? Mm-mm. O ay parang sinasabi ko kay Amelia na, o ayan, kakakambing mo sa anak mo, ayan ang napala. Yan ang ending mo ngayon. Oo, pero hindi, okay lang sa nanay, diba? Tama. Kahit nasa kahuli-huli ang na pagkakataon, bibigyan mo pa rin siya ng choice na mamili. Diba? Eh, That's pagka ganon, kumbaga, ikukulong yan. yung Yes. ganon. So, pagkatapos mong makulong at pagbayaran ng dapat mong pagbayaran, di ba? Mm-mm. Meron ka pang choice, meron ka pang chance. Choice and chance. Yes. Love it. Pao, ikaw, what's your favorite scene? Me, aside from all my scenes with Juliana, syempre, one of my favorite scenes is yung isama rin si Inay sa school na pinagkwento ko at ng Serge. One challenge as an actor is really nice, different shape. Like your scenes from other scenes in different situations. And parang nung time na nalaman ako yung Amelia, nag-hypervent talaga ako. So I was trying to figure out a way on how to make it different. Pero just went with my gut and parang natural na nangyari. Thank you, Nay. Thank you daw, Inay, sabi Ay, niya. anak, thank you. Dahil ko sa anak, okay ba tayo? Take na natin, gano'n. Take lang natin. Mas maganda pag-grow. One take lang din yun. Alin po? Yung eksena sinasabi ni Paul daw po sa school. Yung sa school. Hindi lang pa. One take ba yun? Ay, Diyos grabe. ko, yung director na pala nagsasabi, hindi pa ako nakikinig. Alam mo rin, parang ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Pero talaga, Direct Jojo and Direct FM, no, kapag ang mga kasama mo sa eksena, inaral yung character, alam na, masunurin sa director. Pero pag ganun ba, do you let them also explore? Paano nyo ito atakihin?
Oo, Oh, sila na magsasabi sa amin. Sila nagdidirect sa amin. Right. That's why we have to follow. That's right. You discuss kasi the objective of the scene. No? And exercise naman namin sa set. Oh, where are you coming from? Where are you going? That's the first 2 questions I ask my actors. Just so parehas kami naman hinihinga dun sa storya. Tama. And then you talk about the theme for the week. Tapos i-discuss mo na sa positioning ng storya. Kasi pag dumating yung storya, either 3 weeks advance, so napaplano mo ng in chunks, yung in acts or in sequences, Right. yung journey. So discuss it with them. From yung kanina pinag-usapan nyo na sampalan, I'm very liberal kasi. I'm ready for, I always tell them, would you like it na nasa inyo kung tutuhanin ninyo o hindi yung sampal. Pag hindi ninyo pina-landing, make sure that the reactions are real. Yung, Okay. di ba, kung hindi nagtama yung mukha, syempre, pag nasaktan ka, dapat pagbalik mo sa camera, kita ko yung thing. Yun Tama. naman yung requirement ko. In that famous scene where Kim, inatake ni Maricel si Kim, nag-ready ako ng, kasi kinoreograph, no? Sabi ko din sa kanila, it's up to you, but they are very generous. Kasi Yes. sila mismo yung nagsabi na direct high point, you know, yung panggigigil ng nanay na mawawasak yung buhay ng mga anak niya dahil sa ginawa ko. I even readied for a double. Pagkatapos nung eksena, so palakpakan lahat ng tao, tulala yung iba, palakpakan, si Kim, kasi pag nag-invest ka ng emotion, hindi naman ka mo sinabing, cut, tapos ka na. Tapos na. So Kim was still crying, Kim was still shaking in one corner, si Maricel still, yung pinapasify pa yung pinaiinom ng tubig, pinaupo muna, si Kim nasa isang sulok na ganyan. Maya-maya gumagapang yung double sa tabi niya, ate. Sabi niya, pwede magpa-picture. Sabi ni Kim, ate, pwede mamaya muna. Ikaw to dapat eh. But siguro, she was so impressed with how Kim delivered it. Right. So, gusto magpa-picture ka agad din sa... So, yun, you talk it out. You talk Okay. it out. And you ask their sentiments. There's Okay always ba kayo? Happy ba kayo dito? Not just that, because Paolo is a very intelligent actor. Kim is also a very, very deep thinker. Eh si Maricel sabi nga niya, lagi diba hugot niya, nanay ako. So pag may position dun sa script, yung personal disposition nila, you ask them, do you agree with this or not? Tapos pagka nakita kong hindi magre-reconcile dun sa objective, syempre kailangan mong iset yun. Well, you ask yourself, ang gamit mo lagi kasing North Star mo, yung intelligence ng puso at ng utak. Okay. Diba? Pero you're doing a different person. You're Right. giving birth to a different person. So, ginagamit mo lang siya ng North Star. So, pagka ganun, papasukin pa nila yung pagkatao nun. So, it's really a difficult thing. Plus, when you look at the disposition of each character, naglalaban. Oo. Yung hindi naman siya basta-basta din bilang nanay, takes the side of his son hanggang sa napahamak na rin siya. So, iniipit namin sila sa ganung complexity. Saka that will only work kung alam na alam mo talaga yung karakter mo. Kasi hindi kahit anong sabihin na iba, hindi ka mag-veer away dun sa gusto mong tumbukin eh. Naramdaman ko yung kay Kim eh. From episode 1 to 13 eh. Hindi siya nawawala. Alam niya kung ano yung ramdam ko si Kim doon. But, aside from the acting, showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Linlang, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Linlang para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Ito ko sa'yo eh.